Mga kapatid, tutukan ko muna itong Montero, yung ipinakita ko sa inyo kahapon na naghalo nga yung langis sa tubig. Sabi nga sa mga nag-comment dito ay Sharon Cuneta daw. Alam mo ba yun? Napanood mo ba yung movie na yun? Hindi, panunurin mo yun para makapulot ka ng mga pag manliligaw ka, makakapulot ka doon. Biro lang, sinabi ko po kasi doon sa vlog na yon na pag uwi mo, manalangin ka, at baka matulungan ka dun sa problema mo. Kasi nga, mga kapatid, pag inangat ko na yung cylinder head nito at nakita ko na yung kanyang mga piston at yung liner ay may gas-gas na rin, lalaki talaga yung gastos niya. Ngayon, may nag-comment. Sabi ni Paulo Neti, pag nanalangin ba yung may-ari ng Montero, magbabago yung laman sa loob ng makina? So, hindi siya naniniwala sa power, no? Sa kapangyarihan ng panalangin. Pero ang sinasabi ko lang naman kasi ganito, sana hindi damage ang iyong mga piston ring at liner kapag inangat ko na yung cylinder head. Ngayon, itong sinabi ni Paulo Neti, pag nanalangin ba yung may-ari ng Montero, magbabago ba yung laman sa loob ng makina? Sa totoo lang, pwede talagang mangyari yan. Wala namang imposible sa Diyos eh. Baka nga mamaya, hindi pa yung cylinder head ang may problema, hindi pa yung gasket. Kaya nga ang ginagawa ko ngayon mga kapatid, ipinapatanggal ko muna yung oil cooler. Kahit pa sinabi na sa akin, nung may-ari nito na pinaayos niya na, pina-repair niya na yung oil cooler, ngayon gusto ko muna talagang matanggal yung oil cooler at ako mismo ang magte-test kung ito ba ay nagli-leak yung kanyang tubig or coolant at humahalo dun sa langis. Yun pa lang power of prayer na po yun Kasi kung katulad lang ako nung ibang mekaniko, baka nga mamaya sabihin, general overhaul na to Di ba? Yun ang isa sa kayang gawin ng panalangin. Yung gagawa ay hindi loko-loko, hindi manloloko, hindi tarantado, na kapag ka iniwan mo yung sasakyan mo, kung ano-ano na yung pumapasok sa utak na panloloko, kaya maraming nadidihado na mga may-ari ng sasakyan. Kaya itong si Paulo Neti, darating din ang panahon na mananalangin at mananalangin ka kahit pa alam mong yung problema, yung pag-asa mo ay kontra sa pag-asa. Yan yung mabigat doon. Yung halos wala ng solusyon doon sa problema mo, sigurado ko mananalangin ka. At mananalangin ka rin na sana yung Montero mo mas maging bago. Kung halimbawa may sasakyan ka, yung sa kotse mo, sana maging bago to pagdating ng panahon. Di ba? Ganyan naman ang panalangin natin Iba nga lang talaga yung aplikasyon, yung pananalangin mo. Di ba? Kaya sa susunod, Paulo Neti, maya't maya mananalangin ka para malaman mo talaga yung kapangyarihan ng panalangin. Matatagalan po. Matatagalan? Bakit? Baka bang nakalas na? Hindi po. Sabi nung may-ari, pinaayos niya na raw yan Walang sir. Walang bakas na kinalas? Wala po. Bago natin kalasin yung ibabaw, yung cylinder head, doon muna tayo sa oil cooler. Mga kapatid, dalawa oil cooler nito. Oil cooler sa engine at meron siyang oil cooler sa transmission. So ito yung isang oil cooler to. Yung dalawang inlet na yan, merong oil cooler dyan para doon sa ATF, doon sa automatic transmission fluid. Ngayon, pag yan naman ang nasisira, ang humahalong langis doon sa radiator ay yung ATF. Pero yung dito sa engine, yung oil cooler na to, ay yung pinalalamig niya ay yung langis mismo ng makina. Kapag yun na nasisira, humahalo yung engine oil doon naman din sa radiator kasi ang nagpapalamig doon sa oil cooler ay yung paring coolant na galing sa radiator. Sabi niya, ginalaw to So ito yung pinaka-oil cooler, Ang gagawin natin dito, kakalasin nyo to. Dito, tatanggalin to. Itong tornilyo. Pyong. Uy! Sige. Lumuha na. Naku, yung damit ko, nakabuhaya pa naman ako. Galing sa Congress to. Ay, sorry. Crocodile. Crocodile. Thank you. Si Kuya Danny Jacob. Bigay to ni Kuya Danny Jacob. Galing na US. Kuya Danny Jacob, thank you sa bigay mo sa akin t-shirt. Tatanggalin yan. Tapos itetest natin kung nagli-leak yung dyan. Yung tubig at langis kung naghahalo sila dyan. Pero ang sabi kasi nung may-ari, pinagalaw daw niya yan yung oil cooler Walang bahid na ginalaw
Ngayon, kapag ito maayos, mga kapatid, saka ko ngayon tatanggalin tong cylinder head. Ngayon, susuplayan ng hangin, babarahan to, titignan natin kung bubula dito. Ilulubog to sa tubig. Barahan nyo ng todo kasi nung nakaraan nag-test tayo nito, sumambulat sa akin yung tubig eh. Oh. So ganon, titignan natin. Pag ito bumula, yan na yun. Ha? Pag bumula yan. Pero pag hindi bumula yan, doon sa mataas na pressure, patay tayo, magbababa na tayo ng cylinder head. Okay mga kapatid, ito na yung oil cooler nitong engine ng 4D56. Sabi ko nga sa may-ari nito, manalangin siya na sana ito yung may problema. Kaya lang, parang walang problema, ano? Kasi nilagyan namin to ng hangin, ayun, galing doon sa ating compressor, papunta dito. So may pressure na yan. Kung may butas itong oil cooler, makikita mo na may bula na yan sana dyan. Yun yung hinahanap natin na baka mamaya, kaya yung langis ay humahalo sa tubig. No? Kung may butas yung yung oil cooler. Pero dito wala tayong makitang bula. Kaya malamang talaga ang may problema dito ay yung sa cylinder head na, yung gasket doon. Walang bumubula, walang lumalabas na pressure galing doon sa compressor. Magbababa na po tayo ng cylinder head nito. At yun nga, matutuluyan na ito sa medyo malaking gastos. Ito yung Honda City IDSI. Grabe, bangga dito. Halos pa natatanggal na rin pala to eh. Tapos mga bumper. Gaano kaya ginagamit itong sasakyan na to? Ano? Pero alam niyo mga kapatid, itong Honda City IDSI, ito yung Honda na 8 ang spark plug, 8 din ang kanyang ignition coils. Pakita mo nga, Tune. Ito. Tingnan niyo mga kapatid. Ang kanyang ignition coils, 8. Sige, tanggalin mo na muna yan. Uy! Grabe naman ang dumi niyan. Ha? Kaya bang? Naku po, parang ma-sludge to Sigurado yun, sir. Sigurado to. Ngayon, ang problema nito, nag-overheat. Isa sa problema niya yan. Tapos hindi maganda yung andar. Pero pakita ko muna sa inyo to. 8 ignition coils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawat ignition coils, mayroong spark plug yan. Ang reklamo ng may-ari nito, nag-overheat. Kaso, kung aayusin ko yung overheat at hindi ko naman makikita yung laman loob ng makina nito, baka ito nga ay puro sludge na, malalastats na naman ako. Baka ako pang mapagbintangan na kaya nasira ng tuluyan yung kanyang makina ay dahil nga po galing naman din na dito sa Autoruns, hindi ko pa nagawa. Meron kasi nag-comment kahapon doon sa vlog ko, yung Montero yung nasa likod, pakita mo. Ayan. May nag-comment po kahapon na galing naman na daw pala sa amin itong Montero na to, hindi pa rin namin naayos. Teka muna. Nung nagpagawa sa amin itong Montero na to, ang kanyang reklamo ay yung kanyang transmission. Inayos namin yon. Hindi naman rumiresulta pa kung anong problema meron ng makina nito. Kasi nabili na nga lang yan, bagong bili niya lang. Segunda mano. Ngayon, nung dinala niya na sa norte, sa mga bundok doon, pag uwi dito, yan na yung problema. Naghalo na yung langis at tubig. Pero bago pumunta yan dito sa amin, pinatignan pa niya yan sa ibang shop. Doon sa nag-comment, hindi po sa lahat ng pagkakataon kasi makikita naman namin yung problema. Saka kung ano yung reklamo nung may-ari, yun ang talagang nakapokus kami. Siguro nung time na dinala sa amin yan, wala pang paghahalo yung langis, itong Montero na ito, yung kanyang engine. Pero ngayon, nandito na sa amin, aayusin na po namin yan. So ito naman, sobrang dumi. Tingnan nyo, mga kapatid. Grabe. Pati dito, parang galing to sa pinatubo nung pumutok yung bulkan Ngayon, dahil sa puro sludge yung nakikita namin dito, pinabubuksan ko muna itong cover. So, kung aayusin ko man ito, lahat ng problema dito sa labas ng makina, dapat malaman ko rin kung ano ang problema ng makina nito. Para wag tayong malagay sa alanganin. Baka mag-comment na naman yung nag-comment nga kahapon na bakit nandito na hindi pa namin naayos. Wala tayong magagawa doon. Yung may-ari nga ng Montero na yun, tuwan-tuwa siya nung unang niyang nabili. Akala niya walang malaking problema. Nung nagkaroon ng problema sa transmission, laki na nga na nagastos niya. So, ito, tingnan natin. Nako, kailangan magtanggal ka ng spark plug. Gusto ko ring malaman kung ano ang kondisyon ng mga spark plug nito. Biro nyo 8. Ngayon, kung sakaling masisira yung dalawa, umaandar pa din to Nako, putol na tong isa, Nana, ha?
Binunot lang namin, putol na. O, dalawa na. Dalawa na yung Mabuti na lang, naka-vlog tayo. Kung hindi, mapagbibintangan tayo. O, tinanggal lang namin, putol na. Ha? Ito nga, nakadikit na lang oh. Naka-epoxy. O, tignan niyo yan, naka-epoxy yan. Yung iba ba, naka-epoxy? Wala. Yung tinanggal mo, meron naka-epoxy dyan? Wala na, sir. So, itong tatlong magkakatabi doon, itong isa naka-epoxy. Pero itong, naputol na. O, epoxy rin to, oh. Okay, oh. Tanggal na tong isa. Kanino kaya ito? Dito. Oh, magpapalit na tayo ng nito, ignition coil. Ayan na. Long nose, long nose, long nose. Kailangan long nose. Sige, tanggalin mo na muna yung cover. Puntahan ko muna itong binubuo nila June sa ni Rex na Starex. Ayan. Dumating na yung block nito. Nandiyan na yung block? Nandun na. O sige, galingan nyo ha. Ito ay kay Sir June. No, yung Starex na to. Dapat perfect Rex ha. Yung kasama mo, galing ng Saudi yan. Paturo ka dyan ha. Okay mga kapatid, nandito na yung differential nitong Starex na to. Papakita ko po sa inyo. Galing po kay Miss Rupa Rosario. Ito po yung ipinalit nating differential. Tingnan nyo mga kapatid, ito yung pinalit sa atin. Ha? Tingnan nyo naman kung gaano ka kinis itong differential na ipinalit sa atin. Oh. Okay? Parehas ang ratio. Oh, sir. Parehas. Ngayon, ito yung sira. Ito yung nasunog. Ikot-ikot mo nga doon. Lipat ka nga doon. Ayan. Tignan nyo naman ang itsura nito. Talagang sunog oh. Oh. Ikot mong ganon. Okay. Sige. So, yan. Tapos, ito na yung kapalit. Yan. Parehas na parehas, oh. Tignan mo to, oh. Ha? Tignan mo yan. Tignan mo rin ito. So, meron pa siyang ibang pyesa dito. Okay. Anong ratio nito? Ilan ang bilang mo? 41-14, sir. 41-14. Grabe, oh. Super high speed po ito. Kaya pala itong mga Starex, hindi mo maabutan sa bilis, eh. No? High speed po, yung mga differential na to. Pero, ililipat mo to. Oo, sir. Ha? To, lilipat mo yan saka dito. So, ito na. Dumating na yung order natin differential kay Miss Rupa. Yan. At papalitan na po natin itong nasunog na differential na yan. Kasi kung yung overhaul to, useless din kasi may tama na yung kanyang pinion gear saka yung ring gear. Kaya mas mabuti pa napalitan na lang talaga natin ng surplus at bubuin na ni Alex. Andiyan pala si Al, pwede kang magpaturo, ha? Pagdating sa differential. Mga kapatid, ito naman yung oil cooler ng 4JA1, yung crosswind, no? Halos sa parehas din naman. Okay na, mamaya na. Yung design nila. So, yung langis ay Nahulog. Ayun. Yung langis ay dito manggagaling sa loob niyan, dadaan dito. Tapos, lalabas ulit dito. Kaya ganyan yan, no? Sorry, nahulog yung pinaka-oil cooler natin. So, ganun lang. Parang yan, fountain, no? Aakyat yung langis, dadaan dito. So, yun yung cycle nung langis natin, kailangan dumaan sa oil cooler para makatulong na magpalamig nga sa langis. Ngayon, kung magkakaroon ng butas dito sa loob nito, yun sana yung ine-expect natin, kung magkakaroon ng butas, so pwedeng humalo yung langis sa coolant. Pero dito kasi ang may pressure yung radiator coolant. Yung langis dito hindi masyadong malakas ang pressure nito eh. Ang may pressure talaga diyan yung coolant. Mga kapatid, kaya ang mangyayari sana yung coolant ang hahalo sa engine oil doon sa crankcase. Pero dito wala eh. Yung langis nito ay nababawasan, pumupunta sa radiator. Kaya malamang talaga, ang may problema dito ay yung sa gasket mismo. Kasi kung ito ang masisira, yung langis at yung coolant ang pupunta doon sa crankcase o sa oil pan. Hahalo siya kasi yun yung may pressure. So, malamang na talaga, yun na yung problema natin. No? Ibababa na natin talaga yung cylinder head niyan. Pero, wala pa tayong pepwestuhan. Pwede ba tayong magtulak bukas pagpalitin natin ito sa kayon? Ano? Pagpalitin natin si crosswind, tapos naman na yata yun. Ano na lang ba kulang nun? Radiator na lang, sir. Hindi na
Ay, yung radiator, yun. Yung pinaayos natin. O sige. Bukas, pag naikabit yung radiator, tulak pagpalitin natin, ha? O, may mag-overtime naman bukas. O sige. Ayan, mga kapatid. Ginawa ko yung paraan na magagawa pa natin. Baka mapaliit natin yung problema. Kung halimbawa nga sira talaga yung oil cooler, dito na sana ako magko-concentrate. Kasi sa mga Toyota, sa Subaru, karamihan yan ang nagiging problema. Sa mga GD engine, yan ang nagiging problema pag nasira yung oil cooler, nagmi-mix talaga yung coolant saka yung langis dun sa radiator. Even naman yung mga maliliit na sasakyan, no? Yung mga di-gasolina sasakyan na ang oil cooler ay nakahiwalay na, yun ang mga automatic transmission fluid ang nagmi-mix dun sa radiator. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa ating channel. Salamat, mayroong vlog. Kasi dahil sa vlog ay naipapakita ko yung maraming mga diskarte dito sa shop. At syempre, kapag ipinakita ko yung mga problema, alam na ng may-ari kung ano ang problema ng sasakyan niya. Hindi katulad sa iba na itinatago yung problema, pagdating ng may-ari, nako, antindi na ng mga singilan. At yung iba nga, hindi naman pala sira, nasasabi pa nilang may problema, kaya yung mga may-ari ng sasakyan, namumulubi sa gasto sa kanilang mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat. Yung mga insurance nyo po, Bethel Insurance, CTPL, at Comprehensive Insurance, kung kailangan nyo po ng insurance, kung magpapa-register na po kayo ngayon or next month, no, pumunta lamang po kayo dito sa Autorans or ipadala nyo lamang po ang inyong policy ng Comprehensive Insurance or ORCR ng inyong mga sasakyan para sa Comprehensive Insurance at sa CTPL. At ito pong number na to ay handa po yang sumagot sa inyo. Si Al ang nangangasiwa po dyan para mabigyan po kayo ng insurance. Tapat na insurance company ang inyo pong masusubukan dito. Bethel Insurance. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.